Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At may ilang hektarya ba lupain namin yan? 5 hectares. Diba? Diyan ako nag-aral ng elementary sa Masico, Pila, Laguna. Diyan ako tinubuan ng bait. I-stop muna natin yung sounds kasi seryoso to, seryoso. Alam niyo sa mga nangyayari ngayon, mga kabiyaya, mga ka-DDS, talagang napatunayan ko sa sarili ko na hindi talaga ako nagkamali ng sinuportahan ko, promise. Patagal po na marami tayong napapanood ng mga sandamakmak na paninirang puri, fake news sa mga laban sa mga Duterte, laban kay VP Sara, laban kay Tatay Digong, kay Basti Duterte, kay Pulong. Pero mas lalo po akong ginaganahan na ipagtanggol at depensahan sila. Masakit man minsan panoorin at mapakinggan na sandamakmak po yung paninira sa kanila, pero alam niyo yon, yung kahit na sobra-sobra po yung paninira sa kanila ay talagang mas lalong dumadami at rumarami pa yung mga taong nagmamahal sa mga Duterte. No? Kaya sabi ko sa sarili ko, nagpapasalamat ako sa taas kasi sabi ko, hindi niya ako hinayaan na mapunta ako sa isang community or sa isang grupo na alam niya na mali ang mga pinaglalaban. Mali yung mga katwiran, mali yung kanilang sinusuportahan. Talagang hindi niya ako hinayaan, no? Kaya napaka-bless ko talaga na sabi ko, pang ilang beses na to na naging defender ako simula sa TVJ, ngayon na nasa Duterte na ako, no? At hindi naman mawawala sa akin yung about dun sa Tito Vic and Joey. Na ganun din, parang ganito din sa okay na sana eh. Nakalunok pa ng lamok. na alam mo yun, na talagang may pagyayabang mo na, uy ako, Duterte supporters, Duterte defenders ako. Alam niyo sa dinami-dami, halos lahat talaga na halos sinisiraan ng mga Duterte. Pero napapansin ko, patagal ng patagal, pahaba ng pahaba itong issue na to. At ito na nga, may mga bago na kaysa sa mga secret deal daw. Mas lalong minamahal sila ng sambayan ng Pilipino. Hindi totoo yan, hindi po ako nagdadrama ha. Gusto ko lang i-share sa inyo na alam niyo, napakasarap sa pakiramdam na nasa tama ka. Nasa tamang landas ka. At higit sa lahat, kusang loob to, no, yung pagtatanggol natin sa kanila, ng buong Duterte family. Hindi tayo inutusan, hindi tayo nagpabayad, hindi tayo binayaran. Kahit sandamakmak na issue ang binabato sa kanila, mas grabe naman yung pagmamahal na natatanggap nila kaysa sa paninira. So sobra grabe. Alam nyo, yung habang naghahanap ako ng content ko, naghahanap ako ng i-discuss or mai-topic ko ngayong araw na to, napapansin ko sa mga video, sa mga Facebook man, YouTube or sa anong social media platform, ang sigaw ng taong bayan ay Duterte. Sa totoosin po, hindi naman po tayo yung nagpapahamak sa hindi tayo yung nagpapalala ng issue at hindi tayo yung nagpapahamak sa kabilang community, kundi sila mismo. Kasi isipin nyo, ang Duterte hanggang ngayon tahimik pa rin. Yung about dun sa gusto nilang magsalita about sa West Philippine Sea, dyan sa China at Pilipinas na issue,
hanggang ngayon ay tahimik pa rin po ang mga Duterte. At doon mas lalo pong minamahal ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Dahil hindi sila katulad ng kabilang partido na grabe yung mga paninirang ginagawa nila. Diba? Kung mapapansin nyo, yung mga Duterte tahimik lang, no, walang hindi nagsasalita about sa mga binabatong issue sa kanila, kesyo ganito, kesyo sa ganyan. Pero yung baho ng mga tiga-kabila ay kusa pong lumalabas. Kusang lumalabas, katulad lang po niyan yung about po dyan sa secret deal na yan. Hindi pa po nagsasalita ang mga Duterte. Pero lumalabas po na nung dating mga presidente pa lang pala ay talagang may kaugnayan na sa China. At ayun nga, si Noynoy, di ba? So hindi inexplain yan, hindi pinaliwanag ng mga Duterte yan, pero kusa na lang pong lumabas. Ganun po kabait yung panahon at yung tadhana sa mga Duterte. Na kahit hindi sila magsalita, hindi nila depensahan yung kanilang hindi nila depensahan yung sarili nila, ay may gagawa at may pamamaraan talaga na mas maliliwanagan po yung mga tao. No, kaya tayo, alam nyo mga ka-DDS kapwa ako supporters dyan, na yung mga sa 500 viewers ngayon na nanonood, napaka-bless po natin kasi nasa tamang landas po tayo. Na hindi nasasayang po yung hindi nasasayang yung suporta, yung pagod. Alam nyo, napakahirap po yung kondisyon namin dito ng mga vlogger. Kasi una-una, sinasabihan nila tayo na against the government, di ba? So, yung una-una, yung buhay, napaka-delikado, yung isang paa nasa hukay na. Totoo po yan. Alam nyo ako, kabago-bago ko lang po dito tawag dito, kabago-bago ko lang po na politics vlogger, pero gaya nung yung mga nalalaman ko, katulad niyang Kalaban at Bay, sa Banatero, sa ibang mga vlogger, na meron silang mga, alam mo yung mga death threat. Pinakamasakit pa dito, idadamay pa yung mga kamag-anak mo, idadamay yung mga kapatid mo na wala namang kamuwang-muwang sa nangyayaring issue ngayon. Maraming salamat po kay Oshimaru. Maraming salamat. Thank you po, no. So yun, idinadamay sa ganun, pero hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Kasi alam nyo kung bakit. Mas lalo pa nilang pinapalakas yung loob natin eh. Mas lalo pa nilang pinapatatag tayo dahil sa ginagawa nila. Katulad yung mga pananakot na yan, na kesyo ganito, papatumba na naman daw ako. So hindi na bago sa akin yan, kasi nung kailan lang may mga gusto talaga, pupunta pa nga dun sa bahay, no. Kaya lumipat ako ng paupahan eh. Oo, kasi dun sa dating paupahan ko ay medyo liblib at mahirap na. Dito nasa front area ako, nasa maraming tao. Napakadelikado, promise, ng buhay ng mga vlogger, lalo na yung vlogger ng mga Duterte. Kasi anytime kung maasar man yung mga tao na susupalpal namin dito sa social media, anytime, alam nyo naman natin kung gaano kayaman yung mga yan, kaya maaaring bigla-bigla na lang tayong alam nyo na yun. Pero yun nga, gawa ng sa likod po nun, imbis na panghinaan kami ng loob ng mga DDS vlogger, panghinaan kami na tigil na natin to, or lipat na lang tayo sa kabilang community kasi nakakatakot na, delikado buhay natin dito. Pero hindi, mas lalo po kaming nagiging matatag. Nagiging matapang at talagang nagiging mas porsigido. Dahil alam namin sa sarili namin na yung ginagawa namin dito at yung ginagawa namin pagtatanggol sa mga Duterte ay napaka talagang sobrang halaga at napakaganda talaga. Na alam din namin na 100% na katotohanan talaga. Yung tipong hindi ka mag-iisip na baka balang araw magsisisi ka, kagaya nung nangyari sa atin about sa Marcos na nito bigla tayong nagsisi. Nagsisi tayo dahil akala natin magiging okay ang bansa natin, pero darating pala sa punto na ganito, na
bigla na lang tayo para tayong binuhusan ng binagsakan ng langit na hindi natin akalain na magiging ganito pala ang kakalabasan. Kaya dito sa mga Duterte talagang 100% na sinusure ko sa inyo na ako kahit anong pananakot at ibintang nila sa akin, hindi tayo titigil dito, no? Hanggat nabubuhay tayo, dito pa rin tayo. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali ng sinuportahan ko. Saka ang sarap din sa pakiramdam na nandyan kayo na sumusuporta sa amin na mga Duterte vloggers. No, ang sarap lang sa pakiramdam na kahit na nung binabatong issue sa atin, kahit sandamakmak, ganyan gito ganyan, alam niyo na yung mga lalo sa akin, alam niyo na yung mga binabato sa akin, no? So, nagsimula lang ho yan, simula po nung naging Duterte vloggers na ako. Nagsimula po lahat yan. So doon, di pa rin tayo pinanghinaan ng loob, at sa halip, mas sinuportahan nyo pa nga ako, mas tinanggap nyo ako, mas minahal nyo ako dito sa community na to na kahit na bago-bago lang ako. Hindi ako katulad ng ibang mga vlogger, ng DDS vlogger na talagang ilang taon na sumusuporta sa mga Duterte pero hindi naman sukatan yung pahabaan ng suporta or kung ilang taon ka nang sumusuporta sa Duterte. Ang pinag-uusapan mo dito yung ano talaga, yung solid, yung pagiging loyalty mo sa mga Duterte. Kaya sabi ko, yung mga naririnig, yung mga napapanood nyo about sa akin, hindi ko na pinagpapansin. Minsan masakit kasi biruin mo, pati mga kapatid ko na walang kamuang-muang, dinadamay. Okay, sugeto, pati magulang ko, dinadamay. Pero sabi ko, darating naman yung araw na manggugulat na lang kami. Pero di natin pwede sabihin ngayon dito, no? Sabi ko nga sa inyo, tayo tuloy lang tayo dito, walang iwanan, walang bibitaw hanggang sa darating yung panahon. Ilang taon na lang din naman, 2028, malapit na yan. Darating yung araw na yung mga taong mataas or mababa ang tingin sa atin at sa pangit yung tingin sa mga Duterte, balang araw mapapalitan din naman yan. May mga tao din kasi talaga na may mga tao na alam niyo na nabubulag. O may mga nabubulag na sa mga ganitong salita, sa mga ganitong pangyayari, no, na about sa Duterte, pero darating yung araw na magiging okay din ang lahat. At yun, asahan ito lang ang talaga may papangako ko sa inyo hanggat ako'y nakakapagsalita pa. Dito sa social media, dito sa ating YouTube channel, tuloy-tuloy pa rin tayo, Duterte lang, no? Hindi tayo katulad ng iba na kapag wala nang mahita sa views, wala nang, Ma'am Melba, Ma'am Melby, maraming salamat po. Maraming salamat po. Na kahit basta habang buhay pa tayo, nandito pa rin tayo susuporta sa Duterte. Speaking of Duterte, bakit laman ng mga network ngayon ay puro mga Duterte? Bakit hindi nila nire-report yung nilabas ni Maharlika? Speaking of Duterte, na parang yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy ay ginagawa na naman nila ngayon kay Duterte. Natatandaan nyo ba nung hinihingi ng taong bayan yung mapatungkol doon sa 20 pesos na kilo ng bigas ang pinang-display po nila at ang pinanghabla or pinangharang po nila para hindi mapuna ng sambayan ng Pilipino, yung issue about sa 20 pesos na bigas ay ginawa po nila ay yung ibinalandra po nila yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy para lahat ng tao ay doon mag-focus sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon naman, dahil may issue about sa pulburotics sa pulburon, ang ginagawa naman po nila ay ang mga Duterte naman po, yung pinopront nila at pinapalabas nila yung about sa mga secret deal na yan. Bakit ganun?
Bakit ganyan na naman ang nangyayari? Kada may issue ang Pangulo natin, Duterte lagi ang pinangaharang nila. Sino kaya ang susunod pag natapos to? Mama Marielo, shoutout po. Sino kaya ang susunod pagtapos nito? Kasi isipin nyo nung nagka-issue about sa 20 kilos na bigas na hinahanap ng mga kababayan natin, hanggang ngayon po ay hindi pa rin po yun napapaliwanag ng ating gobyerno. At para hindi yun mapansin palagi ng mga kababayan natin, ng mga kababayan nating hirap din sa buhay kagaya natin, ay inano po nila, ibinalandra po nila or mas tinutukan nila na pinagtulong-tulungan nila pati ang mga media yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. So ngayon mapapansin nyo, kagaya ng ginawa nila noon, ginagawa na naman nila ngayon. Yung about naman sa secret deal ng China na talagang pinupush nila na may secret deal. Na samantalang lumalabas na po sa media na noong panahon pa lang naman po ni Noynoy ay meron na po palang ganyan. Meron na palang ganyan. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng laman ng media ay puro po, puro Duterte, China, Duterte. Hindi nyo na ba napapansin? Tingnan nyo yung pagiging pagmamanipulate ng gobyerno sa atin. Para mabaling yung attention natin lahat na hindi natin mapagpukusan ng attention yung about dun sa nilabas na ebidensya ni Maharlika. Ang ginagawa ho nila ngayon, nagtutulong-tulong pati po yung mga network, ni isa wala pong pumapansin dun sa nilabas na issue ni Maharlika, kundi ang nilalabas at ang nire-report po ngayon ay yung yung about po dun sa West Philippine Sea at dun sa secret deal di umano ni Duterte at China. So dun pa lang pustahan tayo. Pag natapos tong secret deal na issue na to, babaling na naman sila sa isang issue at alam ko na kung ano yun. Alam nyo kung ano, yung war on drug ni Basti Duterte naman ang isusunod. Itagaan nyo yan sa bato, ganyan at ganyan ang gagawin nila. Kasi napansin ko sabi ko, nung nagka-issue about sa 20 kilos na bigas, na halos 2 taon, wala pa rin naman na ipapatubad, lalong pamahal ng pamahal yung bigas dito sa Pilipinas. Biglang umusbong yung issue kay Pastor. Tapos ngayon, na may issues, na may kailangan na ipaliwanag ang PIDEA at ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pala atin, sa kanila lang. Sorry. Yung kanilang Pangulo na si Bongbong Marcos ay dapat magpaliwanag doon sa nilabas na ebidensya ni Maharlika. Bakit puro Duterte lang yung napapanood natin sa mga media? Bakit po ganyan? Dati kayo tanong ng tanong kung anong masasabi ni VP Sara, ni Vice President Sara Duterte sa issue ng pambubuli ng China sa Pilipinas. Di ba? Palaging yung tinatanong yan. So kami naman po yung magtatanong ngayon. Bakit mapahanggang ngayon po wala pong imik ang ang inyong Pangulo? Bakit yung nilabas ng PIDEA is isang statement lang? Hindi po yun. Hindi po sapat na yun. Hindi po sapat na katwiran yun. Ito hindi ko naman po sinasabi na 100% na legit po yung Oy, Sir Buster, shoutout. Zoe, shoutout. Hindi ko po sinasabi na 100% na legit yung nilabas ni Maharlika. Ang gusto lang ho namin dito ay naman po, magsalita naman po si Bongbong Marcos mapatungkol doon. At i-explain ng PIDEA ng maayos. Hindi yun nagpuro lang sila deny. Anak ng teteng, nung panahon na gustong-gusto nyong pagsalitain yung mga Duterte, halos lahat kayo nag-vlog. Ngayon, panahon naman namin, kailangan magsalita yung presidente nyo dito sa nangyayaring issue na to. Kung totoo ba to o hindi. At dapat, kasahan niya yung hamon ni Tatay Digong na magpa-drug test sa publiko. Kami naman ngayon, puro kayo yung request na magsalita si VP Sara. So panahon naman namin to ngayon.
kung talagang malinis ang konsensya nyo, no, kung talagang wala kayong ginagawang kasalanan, kasahan nyo yung hamon sa inyo ni Tatay Digong na magpa-drug test kayo sa publiko. At kumuha kayo ng doktor na hindi manggagaling dito sa Pilipinas at lalo nang sa Amerika. Para safe. Mahirap na eh. Baka mamaya kumasa nga sa hamon, pagdating naman dun sa drug test, aba, nga. Diba, mga ka-DDS, panahon naman natin. Simula nung naging politics vlogger ako, wala na akong napanood sa kanila kundi kailangan magpaliwanag ni VP Sara, kailangan magpaliwanag ni Rodrigo Duterte, bakit tahimik pa rin ng mga Duterte sa pambubuli ng China. So ngayon panahon naman namin. Bakit hanggang ngayon tahimik pa rin ng presidente nyo sa nilabas na ebidensya ni Marlica? Bakit hanggang ngayon tahimik pa rin ang presidente nyo mapatungkol sa 20 kilos na bigas? At bakit hanggang ngayon wala pa rin pagbabago nangyayari dito sa Pilipinas? Akala ko ba bagong Pilipinas? Bakit parang ang nagiging bago lang ay yung pagtaas ng bigas? Yan ang hirap sa inyo eh. Puro kayo sabi pagbabago para sa bayan. Nararamdaman ba namin? Ha? Eh nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman kami naghihirap ng ganito ah. Ha? Todo sikap pa ako nung mga panahon na yan. 3 trabaho ang ginagawa ko noon sa isang araw para lang mabuhay. At doon nga nakapag-ipon ako eh. Dahil ang mura na hindi katulad nito na sobrang mahal ng sobrang mahal ng bilihin. 1,000 ko noon kaya ko mapagkasya sa halos ilang araw. Ngayon 1,000 mo isang araw na lang. Asan yung sinasabi niyong napakagandang ginagawa ng inyong presidente na pag-travel sa ibang bansa? Nararamdaman ba natin? Nararamdaman nyo ba? Sige nga, kayo nga magpatunay mga DDS. Nararamdaman nyo ba? Ni ultimo yung mga OFW hindi nila ramdam eh. Na nagtataka yung mga OFW nakakapadala lang nila sa mga pamilya nila sa Pinas, wala na naman pangbili ng bigas. 'Di ba? Kakapadala lang nung nakaraan, magpapadala na naman. Ikaw ba naman sasabihan ka ng anak mo na wala na wala na po tayong bigas. Magkano na ba kilo ng bigas diyan na masarap? Nasa 3.5 na po. Nasa 3.5 na po ang isang sakong bigas, medyo masarap na yun. Pag medyo social ka pa, aabot pa ng 5,000 to 4,000 ang isang sako ng bigas. Tapos sasabihin nyo yung mga travel ng Pangulo nyo, napakahalaga dito sa Pilipinas. Napakalaking bagay. Saan? Naramdaman ba namin? Sana maawa kayo sa mga kababayan nyo. Ang hirap kasi sa inyo, lalo dyan sa mga tanso vlogger na yan, ang hirap sa inyo, sarili nyo lang yung iniisip nyo. Kasi nga, okay lang na dumepensa kayo kahit alam nyo ng mali kasi nga kumikita naman kayo. Pinagkakakitaan nyo. Pero isipin nyo, walang ya. Yung pagtatakip nyo sa isang pagkakamali, may mga pamilya kayong mga naaapektuhan. Biruin nyo kung yung mga OFW nga nahihirapan, hindi nagkakasya yung sahod nila kahit nasa ibang bansa sila. Paano pa kaya kami na mga naninirahan dito mismo sa Pilipinas? Gaano na lang yung hirap na dinadanas namin dito? Tapos sasabihin nyo, walang kwentang ang dating Pangulo? Tanga kung yung sinasabi niyong walang kwenta kung naging makasarili si Tatay Digong or yung mga Duterte nung sila pa yung nakaupo dito sa Pilipinas, hindi sana nagkamatay kayong mga hayop kayo. Okay na nga sana kung hindi na lang sana inano ni Tatay Digong yung offer ng China nun eh. Naabot dyan sa mga vaccine na yun. Para
nagsipanaw na tong mga Marcos supporters na to. Tapos kayo pa yung sasabihin, kayo pa yung magsasalita na walang utang na loob ang mga Duterte? Kakapal ng mukha nyo. Mga gago kayo. Di nakakainis na lang eh. Diba? Sabi mo, ano ba yan? Duterte, binibenta ang Pinas sa China. Anong binibenta? Anong binibenta? Eh kung yung si Tatay Digong nga, isang beses nga lang ata umalis sa Pilipinas para dyan sa investor na yan eh. O tignan nyo, nakakailang bansa na ba yung presidente natin ngayon? Nung panahon nga na hindi pa ako masyadong nag-ano rito sa vlog, ang sarap-sarap ng buhay namin nun. Ni ultimong may 1,000 ka, aabot ng 1 linggo. Eh ngayon, 1,000 mo, isang araw, bili ka ng 5 kilong bigas. Yung sukli, ulam na, kulang pa. Kulang na, pang-ulam na nga lang, kulang pa. Okay, tama na yung pagbubunga nga natin.